Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Mga ka-Green Thumb, ang magiging content po natin sa bagong video na ito ay tungkol po sa pagpupruning. So, puntahan natin po yung atin pong mga kasama na kung saan sila po ay nag-pruning po sa atin pong tanim na atsal. So ang edad nga pala ng ating tanim mga ka-Green Thumb ay wala pang 50 days simula nung tayo po ay nag-transplant dito sa ating area. So ayan po. Partner! Ayan. Si Dante Box, di magwanta. Abi na ko katong pagbasa sa kuan ba, katong butante. Naman ito Dante. Ka, miot man di ay. Naku, inaapil mas Dante dire sa eleksyon. Udagan po di kang kagawa di ay. So, yung ating mga tanim mga Green Thumb, yan dito na banday, tapos na po itong na-pruning hanggang doon sa unahan. Ayan. So, pababa po sila mga Green Thumb. Dito naman ay nahuli itong itinanim kasi yung land prep natin ay akala natin kukulangin tayo ng binhi, may mga sobra pa mga ka-Green Thumb, kaya dito nag-expand kami dito ng konti. Yan, so huli po siya, kakahabol pa rin yan mga ka-Green Thumb. Mas maganda nga yung hindi magkasabay para matagal matapos yung harvest natin sa atin pong first fruiting inshallah. So dito mga Green Thumb ay tapos na itong pruning. So silipin natin yung pruning technique ng ating mga kasamahan. So ang pruning natin mga Green Thumb ay selected side shoots pruning mga Green Thumb. Nagdidepende po sa status ng side shoots. Pag medyo malalaki, nagtitira po tayo ng isa o dalawa na side shoots sa bawat puno. Tapos yung mga nakalapat naman ng mga dahon sa lupa ay tinatanggal na rin natin mga Green Thumb, kasi yung tilamsik ng lupa pagka maulan ay posibleng magdudulot po yun ng mga sakit sa kanya pong dahon. So dito banda mga Green Thumb ito tapos na itong i-pruning. So dito ay nagtira sila ng 3 side shoots. Dito naman sa kabila medyo maliit kasi dalawa lang. So nagdidepende po sa status ng side shoots mga Green Thumb. Pagka medyo malalaki yung side shoots, yan nagtitira po tayo ng tigda dalawa o isa. Ayan. So dito na si Dante Box sa bilangan ng eleksyon. Talo pala yung mga ka-Green Thumb, kasi yung nakalagay hindi Dante Bulagaw, kung hindi Dante Miot. Yan, 0 to sa baluta. Nidagan day kadoy. So dito na portion mga Green Thumb, hindi pa ito tapos na i-pruning. So papasilip natin, nagsiksikan kayo dyan para kayong mga tabagsoy. So dito si Ray, ito yung pinakabatang warrior natin ng mga side shots, Ray Balira. So, ipakita gamay Ray kung para ipakita para makita nila unsaon. So ayan. Yan, tinatanggal yung side shots. Yan. So malinis na yung butas. Yan, para pag nag-drenching tayo at nag-spray ay madali na lang nating gawin yung mga trabaho natin. So yung ating mga side shoots mga Green Thumb ay direkta dito sa balde o kaya sa sako para ilayo natin dito sa mismong kanal. So dito naman si Tagaluyang. Shout out diha Tagaluyang, naaray nyong silingan diri kusog kayo mamutol og mga sanga-sanga. Di magwantan mover ada gyud pod. So ayan, nagsiksikan na yung dalawa. So, hindi magpapahuli si Dodong Ray Balira. So yun,
si Igrot, ang tagalapay. Yan. So ito mga kasama natin mga Green Thumb. Yon yung bilas ko. Yan, lagi nating partner yan sa bawat project natin. Sa atin pong tanim na atsal. So ang panahon ay medyo makulimlim. May mga maliliit na patak ng ulan. Alindahaw. Alindahaw, pobreng alindahaw. So ayan, 45 days itong ating tanim mga Green Thumb. Nasa flowering stage pa lang mga Green Thumb. Sana makahabol tayo sa presyo nito pagdating sa December. So ito nga po palang makikita natin na may mga ito parang nabubulok na dahon. Ito po ay sa pag-drenching lang mga Green Thumb. Tinamaan po ng pataba. Hindi po maiiwasan mga Green Thumb. Pero okay lang yan kasi pag nag-pruning na tayo, tinatanggal na rin natin yung mga may tama ng abono. Ayan. So yung trellis natin, number 60 na nylon yung ginamit natin. Isang beses pa lang tayo nakalagay ng nylon mga Green Thumb. Siguro sa susunod na linggo nito kasi yan medyo mataas na naman. Maabot na naman ang lampas isang dangkal. So maglalagay na naman tayo ng second layer dito sa itaas. So ang number ng ating nylon, number 60, okay na yan mga Green Thumb. Huwag yung gano'ng malaki kasi mahirap yun higpitan. Pag hinatak natin yon mabigat. At saka ayun, pagka malalaki, maiiksi din yung sukat ng bawat 1 kilo. No, kaya number 60 para mas mahaba. Ayan. So, 1, 2, 3. 4 na plat na lang mga Green Thumb, pero hindi pa rin madali to tapusin. So, yung ating ibang puno natin ay medyo nahuli. Kaya pagka mayroong mga side shoots na medyo tumangkad na, i-insert lang natin mga Green Thumb na wag po siya labas dito sa mismong daanan natin. Katulad po ng ganito mga Green Thumb. Ito po kasi ay siguro ay nakain ito ng mole cricket nung maliit pa siya. Kaya nagiging siya, nabansot. So ito nakalabas po siya. I-insert lang natin pasok yan. So yung trellis natin pala mga Green Thumb ay dito lang sa bandang labas, dito sa mismong loob kasi double row tayo. Yung iba kasi pagka nagsi-single row ay naglalagay na rin sila dito sa mismong loob. Yan, parang iniipit nilang ganyan. Pero itong sa atin mga Green Thumb, one-sided lang mga Green Thumb. Ang dito naman sa isang row, dito pa rin sa bandang labas. So dito sa mismong gitna mga Green Thumb, wala tayong nilagay dyan na trellis. Yan, kasi pagka merong matumba na pabor dyan, kinakalangan lang natin ng mud ball, no? Kukuha tayo ng lupa, tapos binibilog natin, tapos kinakalang lang natin para tatayo siya ulit. Kasi pag ito ay tatangkad na mga Green Thumb, yung mga mismong mga sanga niya ay magtutulong-tulong na yan para wag silang matumba. Kasi malapit na itong magpang-abot mga Green Thumb. Ito nga po pala yung technique natin, Hindi na tayo naglalagay ng dalawang linya ng trellis. Itong double row natin, dalawa lang din yung nilalagay natin. Katulad dyan mga Green Thumb, nagpang-abot na yung bawat sanga. So pagka nagpang-abot na yan mga Green Thumb, hindi na yan basta-basta matutumba. Yan kasi nagsasandalan na yan. So yan, tipid po yan. Tipid na tips po yan para sa atin po mga kapwa, kaparmer sa atsal. So yun. So yung ating drenching mga Green Thumb ay 3 beses pa lang mga Green Thumb tayo nag-drenching. So loaded na po ito ng 0060. Kaya sa susunod na drenching natin ito mga Green Thumb, i-minimize na naman natin yung atin pong putas. Sa pamamaraan lang po kasi ng pag-aabo ng mga Green Thumb ay dapat ay balance lang po yung nilalagay po natin na NPK. Kasi pag may nasobra dyan,
pag nasobra ng nitrogen o kaya nasobra ng potassium, yan talagang magkakaroon po ng problema sa atin pong mga pananim. Kasi pag nagsobra tayo sa nitrogen, yan posibleng magkakaroon ng fruit abortion, kaya naglalagay po tayo ng potassium. Pag masobra naman sa potassium mga green thumb, posible naman ang mangyayari ay bababa po yung sulfur ng lupa at yung atin pong magnesium, kaya magkakaroon po ng discoloration yung atin pong mga dahon po ng ating mga tanim. Kaya dahil loaded na po ito ng potash mga ka-green thumb, maglalagay tayo sa susunod na drenching nito ng triple 14 na may konting potash mga ka-green thumb. So magkakaiba na po nung nakaraan na 1:1 po yung ratio natin, 3 uri po ng pataba. Ngayon 2 uri na lang mga ka-green thumb, triple 14 yung isusunod na drenching namin ito, at saka merong mga kahit 25% lang na putas, kasi yung triple 14 mga green thumb ay meron naman yung 14% na potassium. Kaya dahil fruiting stage na tayo mga green thumb, maglalagay tayo ng potas pero konti lang mga green thumb, mga 25% sa ilalagay po natin na triple 14. Kasi pag nagsubra ng putas mga ka-green thumb, yung ating bunga po ng ating mga tanim bago po sila mahinog, posibleng magkakaroon po ng mga fruit cracking, no? Mabibiyak yung mga bunga ng ating mga tanim na atsal pagka nagsobra tayo sa potassium mga ka-green thumb. So sa bawat po drenching natin ay nagdidepende po sa stage ng tanim yung atin pong ina-apply na NPK mga ka-green thumb. So yun lang po muna mga ka-green thumb, ano? Sana ay may natutunan po kayo sa maiksi ko pong video. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming.